Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Alex Asuncion. Ako po ay miyembro ng Hearts of Jesus and Mary Prayer Community na naglalagi dito sa EDSA Shrine. At ako rin po ay naatasan bilang isang musician para sa choir namin dito sa Shrine. Masasabi ko na ang pinakamalaking pagsubok na nangyari sa akin ay nangyari noong 2010. Noong 2010 po kasi katatapos ko lang na magpa-general check-up and ayon sa ating mga doktor ay walang problema sa akin. Ngunit suddenly po ay ako'y biglang bumagsak at hindi namin alam kung anong dahilan. Ako po pala ay mayroong tinatawag na spondylosis. Ang buto ko sa spine ay tumatama sa aking spinal cord. At dahil doon, nagkaroon ako ng, lapses sa ang aking mga muscles sa pag-function. Kasi yung information highway buhat sa brain papunta sa aking mga muscles ay napipigilan ng butong nakaharang. And worse than that, nagkaroon po ako ng myelopathy. Dahil doon sa pag-aharang ng bone na yun, doon sa aking spinal cord, para po bang nakaskas or nakiskis yung pinakang highway ng information. And when that happened, ang akin pong muscular system ay nag-fail. Nagkaroon ako ng numbness buhat sa mga extremities ko, sa toes, saka sa fingers. Umakyat ang numbness hanggang sa aking mga lungs. To the extent na hindi na po ako makagalaw. We can call it partial paralysis if you will. At hirap na po ako huminga ng mga panahon na yon. So, yun ang malaking pagsubok sa akin. Ngunit, ang pagsubok na yun ay nagkaroon din po ako ng katatagan dahil sa experience na ito sapagkat ako'y tiniruan ng Diyos every step of the way. Actually po, nung nangyari sa akin ito, ang unang nangyari sa akin ay denial. Yung ayaw kong tanggapin na ito'y talagang tunay na nangyayari. Baka ito'y fluke lamang or kumbaga ay madali lang ito masolve. Pero habang tumatagal po, habang ang aking katawan ay lumalambot at nawawala ng kontrol, humihipo ako sa mga bagay na mainit, hindi ko alam na papaso na pala ako. Hindi ko alam kung ano ang hawak ko pag dumukot ako sa bulsa. Kung may hawak akong kutsara at tinidor na bumabagsak po ng kusa sapagkat wala ng powers ang aking tripods. Noon ko nalaman na hindi na ito biro. Kaya kami po ay nagpunta sa mga doktor. Ang unang pinuntahan namin ay sa Medical City na nagsabi sa akin, frankly, na kailangan ko ng surgery, prepare ako ng 1.5 million at that point. Nung tinanong ko kung ano ang chances ko, ang sabi naman niya, 1/3 or 33% ako ay gagaling ng maganda. 33% ako ay ma-wheelchair bound. At 33% din po, maaari po akong pumanaw. At yan din naman po ang naging assessment to sa mga tinanong po namin na ibang doktor sa Cardinal Santos at saka sa UARM. Noon ko nalaman na nagpipilit ako na kumuha ng solusyon buhat sa tao o buhat sa mundo. Gayong dapat pala, dahil ako naman ay mananampalataya, dapat ang una kong tinanong ay si Lord. So nung nasa Cardinal Santos hospital po kami ng aking asawa, may chapel po doon na nagdasal kami, Lord, bigyan mo po kami ng options. At alam niyo po, kaagad-agad nagbigay ang Panginoon sa amin ng options. Yung elder namin, si Tito Jun Guevara, tumawag sa akin at sabi niya, bakit hindi mo i-try si Doktora Laid Magpantay ng St. Luke's? Pinuntahan po namin siya. Nagkataon na yung doktora ay hindi kaagad nag-advise ng surgery but therapy muna. Pero nung nakita niya yung aking sitwasyon, ang sabi niya po sa akin ay debilitating ang iyong situation. Pretty soon babagsak ka rin. At that point, hindi na po ako nakakalakad.
So sabi niya, kung matindi at masidhi ka sa therapy mo, makaka 1, 2, or 3 steps ka probably in 2 years kung araw-araw ka magte-therapy. Yun ang sabi niya. So, sinunod ko po ang kanyang therapy. But then again, may pumasok po mga instrumento ng paghilom na ibinigay sa akin si Lord. Unang-una na po yung aking family, of course. We'll discuss that later. Pero yun po ang aking community. Ang dami pong nagdasal para sa aking kagalingan. Actually, sila po ang nakapag-encourage sa akin. Dumating ako doon sa point na nakikipag-usap na ako sa Diyos, doon sa ceiling, dahil hindi naman ako makagalaw. At sinasabi ko sa Diyos, Lord, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Ayoko na mahirapan ang family ko. Kung gusto mo akong kunin, ready po ako. Para lang wag na mahirapan ang family ko. Pero hindi ganun ang ginawa ni Lord. Pinadala ako ng mga tao. Bumibisita sa amin, nagpe-pray over sa amin, nag-encourage sa akin sa pamamagitan ng mga texts. At gumanda po yung aking view. Naging positive yung view ko dahil sa kanila. So, sa gitna ng pagsubok, hindi rin po medisina ang nakatulong sa akin ng maganda, kundi ang Diyos din sa pamamagitan ng mga taong pinadala niya sa akin. Alam po ng pamilya ko kung gaano ka-grabe yung aking sitwasyon. Ngunit minsan hindi sila nagpakita sa akin ng pagluha. Every time na makikita ko sila, bibisitahin nila ako sa kwarto, they're all upbeat, para sinasabi nila, Daddy, kaya mo yan, etc. etc. Pero ako'y nagpapasalamat ng marami sa Diyos dahil po ang binigay niya sa aking asawa ay yung asawa na talagang para sa akin. Sapagkat ito po ang ruta niya everyday, pag alis niya sa umaga, pasok siya sa kanyang opisina. Babalikan niya ako bandang alas 11 ng tanghali upang kunin ako, dalhin ako sa St. Luke's Hospital for therapy. Habang nasa St. Luke's ako, siya po'y babalik ulit ng opisina upang magtrabaho. Then right after about 1:30 tapos ng therapy ko, kukunin niya ako sa St. Luke's at iuuwi niya ako sa amin. Pagka uwi ko sa amin, babalik na naman po siya sa opisina at magtatrabaho. Tapos yung oras na nawala dahil sa pag-aruga sa akin, yun po ay pinapalitan niya. Umuwi siya na medyo gabi-gabi na 9 o'clock to 10 o'clock na po buhat sa trabaho. So sinasabi ko, ako'y nagpapasalamat kay Lord dahil ang asawang binigay niya sa akin ay katulad niya. Ang tawag ko nga sa kanya ay Wonder Woman. Yan po ay nangyari every day of my life until Kwaresma po ng 2010. So, yung pinakita nila pagmamahal sa akin, pati pag-i-encourage sa akin ng mga anak namin, yan po ay nakahubog sa aking pananampalataya. Nakita ko na there is always, a different scene behind the coin. Ang nakikita ko lang ay yung sa ngayon, pero meron pa po pala ako dapat asahan, at yan po ang nag-encourage sa akin ng todo. Alam niyo po, nang pumasok ako sa renewal movement, dahil ako yung nanggaling din sa associated rin ako sa mga born again, ako yung nasa college, hindi po ako Marian. Pero all throughout my stay, sa pagbabalik ko sa Catholic Church, nakita ko yung paggabay at tulong ni Mama Mary talaga sa amin. Because I learned how to pray the rosary. Tapos, in-study ko lahat yung Marian dogmas. And nakita ko na, yes, biblical, yung pagbibigay sa atin kay Mama Mary doon sa foot ng cross na kasama si Juan, na siya nga talaga yung Queen, Ark of the Covenant na makikita natin sa Revelation. So, if you have an ally na ganun po ka-powerful, bakit hindi mo gamitin? So, ang lahat po ng nanay mapagmahalin, of course, Mama Mary, pinanggalingan po ni Jesus yan as a man. Sigurado po ako na mapagmahal niyan. At nung iniwan niya si Mama Mary sa atin, dapat lang po talaga na hingan natin ang tulong at paggabay si Mama Mary. Si Mama Mary po ay nakatulong ng napakalaki sa akin sapagkat ang layo po ng nanay ko, nasa probinsya ang nanay ko.
siya po nagsilbing nanay para sa akin. Nagaruga sa akin all throughout my trials. Tapos po, hindi lang yon, pinakilala niya sa akin yung ibang mga saints, of course. Si Saint Joseph, patron of fathers, and all of these other saints na nakatulong sa akin. Saint Dimna, Saint Padre Pio, para sa healing. And, lahat po sila yung dinasalan ko. And look, nung una po, ganyan ang kamay ko, hindi ako makagalaw. Nagpa-piano ako before, pero hindi ako makagalaw. Alam mo ang prayer ko kay Lord. Lord, I ask the intercession of Mama Mary and all the saints. Gusto kong mag-play ulit ng piano para sa inyo. And look at me, I can play again. Halos patay na ako, but now I can play again. So ang nagpapa-animate po sa akin ay hindi ko sarili. Ang nagpapa-animate sa akin ay ang Diyos. So I owe everything to the Lord. Meron po tayong nalilimutan every time na makatanggap tayo ng biyaya, at yun ay magpasalamat. Ako po ang una kong ginawa is of course magpasalamat. Hindi ko kakalimutan yung kung sino tumulong sa akin, ang Diyos at ang mga tao na pinadala niya sa akin. So ang akin pong ginagawa sa ngayon is because from time to time po naiimbitahan ako, naanyayahan ako bilang isang speaker, ako po yung nagpapatotoo, witnessing to the goodness of God. Alam ko na marami pang mga tao ang mas pangit ang nangyari sa kanila at mas dakila yung pinakita ng Diyos para sa kanila. Pero sa akin, this one is enough to show to the world and to shout to the world na ang Diyos ko ay buhay, ang Diyos ko ay mabuti, ang Diyos ko ay mapagmahal, at ang Diyos ko hindi ako pababayaan sa tuwing tatawag ako sa Kanya. So, kung sino man ang magkaroon ng experience na katulad nyo sa akin, yun lang po may advice ko sa inyo. Wala tayong maibibigay sa Diyos na hindi galing sa Kanya. Ang maibibigay natin sa Diyos ay yung ating mga kahinaan, ating mga kasalanan, yung ating mga bad attitudes, yun, kasi hindi galing sa Kanya yun. Pero yung pagpapasalamat, maibibigay po natin sa Kanya ng napakaraming paraan. Pagtulong sa kapwa, pag-engganyo na sumamba at pagpapalapit sa Diyos, yung pagdarasal, lahat po yan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang akin pong ginagawa ay pagpapatunay, pagpapatotoo. At sana po sa pagpapatotoo kong ito, ma-realize nyo rin na sa buhay ninyo, gumagalaw si Lord, whether alam nyo ito o hindi. Sa akin palpable, talagang na-feel ko ang galaw ni Lord. Totoo si Lord. Yun lamang po, maraming salamat.